Pagkalay ko ng Diyos, may hapon. Wa ko'y laing tuyo sa pagkikatubang sa itong mga kaigsunan sa Iglesia ni Cristo. Ang ginumala ni Iksong Manalo. Gawas sa pagpadayag sa baruganan sa Iglesia Katolika. No harm, no offense, but only revealing the truth. Such I am convinced to reveal to you. Doon ay panultihon sa Balaang Kasulatan. Ingon si Jesus, si Manseritis in sermoni me. Nobit veritatem, it veritas liberabit bus. Nana San Juan 8:31-32. Nga bingon si Jesus nga kung magpabilin ka mo sa akong mga pulong, mahibaw mo sa kamaturan, huwag ang kamaturan magaluwas ka ninyo. Mauning akong the sole purpose, not to win over any argument from the other side, but only to reveal and to manifest the truth that as I premised, I am such believe and convinced. Ang una, ang tema pamatud-an nga ang Iglesia, Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, ang matuod ng Iglesia nga gitukod ni Kristo sumala sa Biblia, sumala sa referensya. Una, ang akong usayon upan kaninyo o pagpakigambit kaninyo. Usa sa mga pangatarungan nga ako miyukbok sa gipadayag sa atong mga kaigsunan ng Iglesia ni Cristo. Kanang gingon nga people could not evade the verity that the true Church of Christ was founded and established by Jesus Christ. Anas pasugo nga ang katawhan dili makalikay nining moong kamatuoran nga ang matuon nga Iglesia gitukod ni Cristo. So di kong supa ka na. Unya, isundan sa kapamahayag sa pasugo gyapon nga the true religion is that the church that was founded by Jesus Christ and introduced Mark's rather Romans 16:16 and Acts 20 verse 28 lamsa edition. Gingon sa pasugo Abril 1981 pahina 3 nagkanayon that Romans 16:16 refers to the first Church of Christ. Nga kanang Roma 16:16 referido na sa unang iglesia ng gitukod ni Cristo. Kunya, tuguti ako pagpakli sa pipila ka kalikunan nagipahayag sa atong mga kaigsunan with due respect and honor. Ingon, at the first, the history of the Roman Church is identical with the history of Christian faith or truth. Na ang kasaysayan sa Iglesia Romana kasama o parehas sa kasaysayan sa Kristyanidad. So, wapisupa ka na. Pero sa pag-angkon nga ang unang Iglesia, ang Roma 16:16, referido sa unang Iglesia, niya ang kadugtong sa nga Iglesia o sumala sa sige pahayag o mas mayo sa nga atong basahon kini mga igsoon pipila ka udyot sa pamahayag. Nagkanayon ang mga pahayag igsoon sa historical roots of Catholicism niya pahina 12 pasugo November-December issue 1988. Gipahayag sa ka magsusulat sa pasugo, nagkanayon. Ikutlo, ang usa ka magsusulat na pare, nagkanayon. Thus, my friend Reverend Ping Carion, whose historical errors have already been exposed, feels so confident in asserting that no other church existing today can validly claim any historical linkage with Christ and the apostles, except the Catholic Church. According to the author, a survey of such books reveals that Reverend Carion is right. And he quoted one of the references, Roman Catholicism, a Christian church characterized by its uniform, highly developed doctrinal organizational structure that traces its history to the apostles of Jesus Christ in the 1st century AD. Ako na itong binisayon nga bisan si Ping Carion na ilhan na hibawan sa mga autor nga dunay kasi panan matod pa niya
Pero ang iyang pag-angkon ni Ben Carion, pare, nga ang Iglesia Katolika adunay kadugtungan sa kasaysayan sa Iglesia ni Cristo sa unang siglo. Ingon siya, kini tinuod, this is right. Unya, iyang ipahayag, ang ikutlo niya sa encyclopedia, na Roman Catholicism o Christian Church. Ang Iglesia Katolika o Roman Catholicism, nga ang iyang kasaysayan, madugtong ngadto sa mga apostoles o ni Kristo sa unang siglo, Anno Domini. So mga igsoon, these are the affirmations of our beloved Iglesia ni Cristo with due respect to our somewhat our colleagues in discussion, but with different conviction. Si Brother Mel Parba, Brother Job Ventilacion, and Brother Pelaez. So then I prove in the scripture nga natong Ginoo nagtukod og usa ka iglesia ug iyang gipatikan sa kasaan sa tagna ni Daniel 2:44. Nga ang Diyos magtukod og usa ka gingharian ni sayuta, gingharian nga dili malumpat, gingharian nga mulungtad, gingharian nga iyang kagahuman dili katugyan sa lain nga tao. Nana sa Daniel 2:44. Unsa may punto nga gusto na kong ipakanaog sa sinultihan ni Propeta Daniel? Ang gingharian sa Diyos o kanang gingharian sa Diyos nga tukuron sa yuta mao ang iglesia na gitukod ni Kristo. O si Kristo gamatod pa niya mahanaw ang langit ug yuta apan ang akong mga puong di mahanaw. Ningon si Kristo, ikaw Pedro, ibabaw ni bato pagatukuron ko ang akong iglesia nga ang magaghaan sa Hades dili makadaog kaniya. Ug akong magauban niini kada adlaw hangtod sa katapusan sa kalibutan. Mateo 16:18 o Mateo 28:20. Dili mabasa ang buong Katolika nining duha ka teksto nga akong gibasa. Pero mabasa nga si Kristo nagtukod sa kag iglesia nga mulungtad subay sa tagna ni Daniel, malungtaron. Kay pagaubanan kada adlaw, unsa man toy ubanan ni Kristo kada adlaw kun nahana ang iglesia nga gitukod ni Kristo. Unya, kining mong iglesia usa. Sa Efeso 4:4 usa ka lawas. Efeso 5:23 si Kristo magulo ang iglesia iyang lawas. Og siya magaluwas sa iyang lawas. Usa. Unya, ato mabasa kining mong iglesia sa mga balaan o santa. Ato mabasa kana sa 1 Corinto 14:33. Nagisigot si Apostol Pablo iglesia sa mga balaan. Din siya usaw na diha. Mas may ato basahon. Matod pa niya, kay Diyos dili Diyos sa kasamo kundi dili sa pagdait ingon sa tanan nga mga iglesia sa mga balaan, the church of the saints. Maingon nga ko santos kamo sa mahimo mga santos 1 Pedro 1:16. So ang iglesia balaan. Wa magpasabot nga ang tanan nga mga sakop sa iglesia perfect and all are righteous. Doon ay uban kanilang makasasala. Ipahayag na ni San Pablo sa 1 Corinto 11:18-19 nga diha sa iglesia ang uban makasasala. Pabadlong. So, usa santa. O ang mong iglesia gi paila sa Daniel 2:44 nga mulungtad, it must be Catholic in time. Pero sa pulong sa atong Ginoo, sumala sa tagna ni Propeta Isaias, uluhan 50 Isaias City. Mingon ng Diyos pinaagi ni manalag na Propeta Isaias, tukuron ko ang akong balay. Balay, matod pa. O kining maong balay, pagkatawgon nga usa ka alampuanan, alang sa tanang kanasuran. Isaiah 56, versikulo 7. O kining balay nga gisgutan sa 1 Timoteo 3:15, ningon San Pablo, kung malangan ako pagbalik, at timada ang balay, nga maong iglesia sa Diyos nga buhi, haligid patukuranan sa kamaturan. So, di modo, ang iglesia nga gitukod ni Kristo alang sa tanang kanasuran. Kung nato ng basahon ang alang sa tanang kanasuran, naasad sa Ebanghelyo, mag-iaso ni San Marcos 11:17. Ningon ang atong Ginoong Kristo mga igsoon sa San Marcos 11:17, ang akong balay pagkatawgon, pagkangandan, balay sa pagampo, alang sa tanang nason. So ang matuod nga iglesia gitukod ni Kristo
katawhan sa Dios nga magtutuo sa Dios nagiusa o mukaylap alang sa tanan kanasuran. Sa Roma 16:16 dahil sa mong pagkakpatiwasalan ko. Niyon San Pablo pangungusahay kamo sa balang halok kamo nga mga iglesia ni Kristo. Pero sa Roma 16:23 pagkakpati na sa kunyo ini. Kaya ningon atong Ginoo pinagin San Pablo Gaius hospis meo salutat vos it universa ecclesia. Meaning that Church of Christ referring Roma 16:16 referring to the first church o sa Pasugo 1981 page 3 ang author mingon we are not related to that first church, meaning the Iglesia ni Cristo in the modern times is not related to the first church of Christ. Yan as Pasugo 1981 pahina 3 Abril. So Katolika si San Pablo sa Roma 1:8 mingon Fides Vestra Annunciata in Universo Mundo. Ang inyong pagtuo itong taga Roma ipakaila sa tanang kanasuran. So Universo Mundo o Ecclesia Universa, meaning Universal Church or Catholic Church. Kaya dili Catholic asal maray kutub berbahasa Bohol, kutub berbahasa Subo for all throughout the whole world ang iglesia ng itong Ginoo for salvation. Kunya human sa kong pagpamatuod subay sa Biblia, arita sa libro sa mga referensya. And my friend, like my younger brother Ramel Parba from Cebu, knows this very well. Nasa Glorial Encyclopedia Volume 5, page 16. Catholic Church, meaning universal, refers to the church that was founded by Christ, endowed by the outpouring of the Holy Spirit on the day of Pentecost. And this name denotes the body of the faithful in communion with the Bishop of Rome, hence often called Roman Catholics. I like pagkakpaki, no? Kirahan na kong dili ko pagkakpakan. Ang Iglesia Katolika na kahulugan ng universal. Maong kapunungan kinuhanon tinubod ni Kristo ng Iglesia Katolika. Ipadadaan niya si Espiritu Santo sa adlaw sa Pentecostes. O doon na ni ang mga ando ni kadugtungan sa Obispo sa Roma, mga nga ng Romano Katoliko. Practically, all other statements that I have stated, admitted by our brothers, Protestants, and I believe some Iglesia ni Cristo members. But, doon na kong but, kaysa buhat 2028, sudlon ka maglubong manunukob, why siluan sa panon? Og ang uban ni ini manggula og magsulti og mga butang balitan. Mas may tingli ato basahon kay mingon niya ay nang kapitulo ba bersikulo laway sok kay uol kay na. Matud pa sa nasurat, matnunin ninyo ang inyong kagalingon. Ang tanang panon nga kanilang Espiritu Santo naghimo kaninyo nga magkatanaw aron pasipsipo ninyo ang iglesia sa Dios nga gipalit niya siyang kagalingong dugo. O nahibalo ako sa 29 katapos sa kong pagikan pagkasudlon kamo sa lubong nga mabangis nga dili pagkasiluan ang panon o gikan sa kagalingon yung pundok manindog ang mga tao nga magsulti utang mga balitan gikan. So for all we know, ang pagtalikod mong pagbias pundok. Ono Juan 2 dayon si San Juan kung sila mga ato pa magpabilin unta sila nga di kanato. Pero tungod kay dili sila mga ato, manggula sila. Aron pagpailang nga sila dili mga ato. Mao yung mabasa igsuon sa 1 Juan 2:18-19. Namahawa sila kanato. Kay sila dili mga ato. Kay kung mga ato pa magpadayon unta sila kanato. So amingon nga ang iglesia gitugod ni Cristo mawagtang sudlon lang way pagkasiluan sama sa Japanese aircrafts. Nagpabuto sila gabumbahan ng Cebu planting rice, way gisiluan, pero waman mga matay tanan, daghang pa mga nabilin. Ang laing pagtalikod, matod pa, ganit talikod ang simbahan. Kaya diya sa libro Roman
Catholic by Father Edward Taylor, page 3. Nga sa unang higayon, giinbinto ni San Ignacio sa Antioquia, obispo sa Syria. Giinbinto ang ngalan nga Katoliko. Aron pagpahimug at pagpayusa sa mga pundok-pundok sa mga Kristiyano niyan. So pagtalikod, matod pa nila pagtalikod. Kaya sa buhat Jis 12, walay laing ngalan gihatag ko sa langit aron kamo mga luwas. Ngalan ni Kristo. Pero ginganlan ni San Ignacio sa Antioquia o ginbinto pa gyud o Catholic. Was he right or was he wrong? Sayo ba siya o sakto ba? Kung nag-imbinto siya sa pag-imbinto nga, imbinto absoluto, nga iya rin yung kabubuton, he was erroneous and wrong. Pero, ang imbinto ng ikipasabot niya, imbinto relatibo. Kaya lagi naamas Biblia sa Marcos 11:17, ang akong balay kong iglesia, paganganlan, alang sa tanang kanasuran. Kanang alang sa tanang kanasuran, mga bata, elementary school boys, girls, know that the meaning of Catholic is universal for all nations, and that is Catholic. So dili pagtalikod sa katarungan niya kini anaaman ang hanay og tinguha sa Dios panglakaw kamo sa tanang kanasuran. Iwalay nga akong may balita. Tudlungin sila ang motuog magpabunyag maluwas. Mateo 28:19, San Marcos 15:17. So it is not real traitorship or deviating from the line of Jesus Christ. Kunya, kisa may naghaan ining usa Santa Katolika Apostolika Romana. Sa tuig 1870, sa unang Konsilyo Vaticano, nagatigom ang mga obispo. Duha katigom, ang una ni propose sila kung sa kangalan, isa likwat. Pero dihang gidoso ang usa Santa Katolika Apostolika Romana, gidawat nga mo'y opisyal nga ngalan sa Iglesia Katolika. Dili pa pagtalikod na ang iglesia nga gitukod ni Jesucristo gitawag usab og iglesia ni Kristo, pero gitawag usab og iglesia nga alang sa tanang kanasuran, iglesia nga makailapon. So kung kadtong paghimo sa mga obispo pagpanday niyatong ngalan nasulat dunay base sa kasulatan, ang pautana nasayop pa sila, wa kaya ang pagkawasa ako nagipahayag Efesio 4:4. Ang pagkasanta ako nagipahayag 1 Corinto 14:33. Ang pagkakatolika kung pagkamakailapon ako nagipahayag Isaiah 56:7, San Marcos 11:17. Pagka-apostolika Efeso 2:20, si Kristo mo pangulos pamagang batos pamagang usara. Pero ang mga apostolis patukuranan nasa mabasa nasa Isaiah 58:12, nga ikaw magatukod og mga patukuranan. Isaiah 28:16, usa ka bato nga pinili, usa ka batong sinulayan, usa ka bato sa pamagang usara. Kinsa nang usara ka bato sa pamagang si Kristo. Pero ang mga batong sukaranan sa iglesia 12. Pero usa niya na gimo ni Kristo nga special leader nga mao San Pedro. Na sige padayag 21:14. Ang templo sa Dios dunay napug duha ka patukuranan. Ug sa mga patukuranan gibutang ang ngalan sa 12 ka apostoles. Laing pagtalikod 1 Timoteo 4:1-3. Mabot ang panahon nga moabot ang mga magtutudlong bakakon og espiritu siyawa, mga doktrina siyawa nga magpugong pagpangasawa. Sa may natunggan ini mga pare. Pero matod pa sa gula sa pasugo, any man-made law, when it does not contradict to the Bible, we shall accept it. Sa Mateo 19:12 ningon si Kristo, dunay dili magminyo tungod sa gingharian sa Dios, padawata siya katong dawat nini. Gipadayag 14:4, 144,000 ka mga lalaking wa makahilabot og babae mo'y gipasiuna nga kauban sa Ginoo dito sa langit. Busa kanang dili pagpangasawa tungod sa gingharian sa Dios, bisan gihimo ng balaod kung tukma sa kabuton sa Ginoo, dili pinugos, sila gitugutan niya na. Busa may nigugma kung may igsuon sa akong giyon, I will stand this minutes, 23 minutes until this discussion will be finished. I will uphold the truth. I will not besmirch
any doctrine perhaps of the Iglesia ni Cristo, because it is also out of order. I would always to see the conclusive thing. If I am against the truth, against the Bible, neglect it. But if you listen to me, that I cite references, affirmation of the Iglesia ni Cristo Pasugo, and history, likewise the Bible, we ought to believe and accept that the true Church of Christ will not be prevailed by any power. It shall continue forever, and it is only the Catholic Church. Daghang salamat, may hapon na. So ato nadunggan si Brother Sok Fernandez kamo ang unang mumulong para sa Iglesia Romana Katoliko. Ug karon ato na ipatigayon ang 10 minutos sa pagpangutana o sa pagtubag. Atong ipahinumdum nga ang pangutana dili mulapas sa usa ka minuto ug ang pagtubag dili usab mulapas sa usa ka minuto. Atong pahimangnuan, atong hinumduman ang ato ang mga tagabantay sa orasan nga pag-igo gyud dayon og usa ka minuto, bagting gilayon og atong gihangyo ang mga nangutana ug ang mga mutubag nga muhunong sa ilang pagsulti, pagpahayag, pagpangutana, pagkadungog sa bagting. Brother Ramil Parba. Brother Sok, matod ni mo ganina ang Iglesia Katolika mao ang tinuod nga iglesia. Akong pangutana, subay sa Biblia, kinsa diin o kanusa gitukod ang Iglesia Katolika? Okay. Subay sa Biblia. Ginoo, doon ay tulo ka tuig siyang katilingbanon nga pagwali. O pag-ihap og uno sa itong kalendaryo, 4 anyos na nga itong Ginoo. Bosa sa history na matay si Cristo sa anyo 29. Pero sumara sa Lucas 3:23, si Cristo sa pagsugod og wali 30 anyos. O doon ay tulo ka tuig niyang katilingbanon nga pagwali sa 2:33. Within that 30-33 mo ipagtukod ni Cristo sa iglesia ug sa Lucas 24:47 magsugod si Jerusalem. So, kinsa nagtukod? Ang atong Ginoo nagtukod og iglesia, ako nang gipahayag ang iyang mga marka. O niya 30-33 during his public life and from Jerusalem. Kung ito pagpangutana dong, Brad Ramil, paisano. Okay. Asang sitas sa Biblia mabasa nga gitukod ni Kristo ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Salamat. Kada tinod anay nga ako na bersyon. Asang sitas sa Biblia mabasa nga gitukod ni Kristo ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Okay. Salamat kayo, Dong Ramil. Ang akong tubag, langkob ug magkadina ang mga teksto nga akong basa. Ang pagkausa ka tinukod ni Kristo, Mateo 16:18, niya usa na ka iglesia, Efeso 4:4. O niya Santa 1 Corinto 14:33 ang iglesia. O niya Katolika, kay kini pakailap sa tanang nasod, daghang tagbabasa sa Biblia na. Apostolika, Efeso 2:20. O niya Romana, gikan sa Jerusalem, gidahan to sa Roma. Ug ang pagtuos taga Roma ipakailap sa tibuok kalibutan. Kung sa kay ipakailap, iapil ang Romana. Kung sa langkob ug nagkadina ang akong tubag. Sa to pa sa pagtubag nako, dili ni usahon. Langkob ug kadina. Sama nga si Kristo sa iyang panahon. Nagpamatuod siya siyang kugalingon sa iyang pagkasiya. Sumala sa Lucas 24:17. Sunod, sa Mateo 16:18. Sumala sa inyong libro. Unsay pangalan sa iglesia nagisgutan sa Mateo 16:18? Iglesia Katolika, Apostolika Romana o Iglesia ni Cristo, Church of Christ? Ang tubag. Sumala sa Pasugo, Roma 16:16, referido sa unang iglesia. O kanang unang iglesia sa Roma 16:23, Iglesia Universal, meaning Universal Church or Catholic Church. Mao na ang sa Mateo 16:18 nga imong ipangutana, mo'y pagtukod ni Kristo. Pero may tungod sa paglangkob niya na sa iya ng paghatag sa gay balik ko na brother. Sige, tayo lang tuloy. Akong giuli ang referensya ni Brad Woodrow, sorry kayo. I will not read and comment unless I have scanned and meditate upon that. Muna akong giuli. Let me alone, Brad Woodrow. I can see.
Sa Mateo 16. Okay. Oh, tagas kay Putuba, pero dia. Sunod pa ko tada. Oyon ka ba sa giingon sa inyong katisismo sa Mateo 16:18 nga gisgutang Iglesia Church of Christ o Iglesia ni Cristo? Oyon ka o dili? Tubag, ang Mateo 16:18, i-refer na to sa Roma 16:16 nga mao ng Iglesia Universal, Iglesia Katolika, dili ang Iglesia ni Cristo nga pagka walang natuko ni sa Pilipinas. Wa tayo mabasa na. Moderator, dili na ba yung topic pa nato Iglesia sa Pilipinas? Sunod na na. Mga second topic natin, Brad. So kayong sa pagbuwan. Diyan sir dito po. Oh, second topic natin. Bueno, ang naaba sa Roma 16:16, kung sa'yo nakasulat, Iglesia Katolika, Apostolika Romana o Iglesia ni Cristo? Sorry kay Brother Mel, ang sayop na pangutana. Dili sa matubag Ay, ayaw, gusto. objection. May- Ako na pangutana, ayaw ingnan nga sa'yo. Pangutana man ako, tubagan lang. Okay, tubagon ako. Oh. Ang Ako pangutana, sumunod ako. Okay. Kung sa'yo nasulat, sa Roma 16:16, Iglesia ni Cristo o Iglesia Katolika, Apostolika Romana? Roma 16:16, itakdo nimo sa Roma 16:23, kanang Iglesia ni Cristo mo ng Iglesia Universal, Iglesia Katolika. Okay. Mabasa ba sa Roma 16:23 o Roma 16:16, Iglesia Katolika? Mabasa ba? Mabasa ang Iglesia Katolika, Iglesia Universal. Okay. Universa? Tubag. Ayaw sa pagbasa. Mutana ko. Tubagan lang sa. Tubagan lang sa. Ganun na kag sigig basa. Oh, it's your time to answer my question. Yes, I know. Okay na. Sa Roma 16:16 o 23, ang nakasulat ba, Iglesia Katolika, Apostolika Romana? O ang nakasulat, Iglesia ni Cristo? Ang nakasulat Iglesia ni Cristo nga Katolika, dili Romana. Wa kang Romana sa ubang nga teksto. Pero kay kung tubag nga igsoon, I have 1 minute to answer him. Ang pangutana sa itong binanggang igsoon, tubagon pa na ito sa kabinet. Okay. Salamat. Okay. Ang pangutana ni Brother Camel. Isa. Di ba sunod? Okay, sige. Di ba sunod? Suma ka ba sa giingon sa inyong libro, Pananampalataya at Katwiran, nga, ingon ini, ang wikang Katolika ay salitang Grego, bagamat hindi ginamit ng Panginoon ang mga apostol ang katagang ito. Suma ka nini o dili? Ang akong tubagwan nimo tiwasag basa ang libro nga kasagaran gitutuan niya na mao ang question box page 132. Nga ningon the name Catholic as a name is not applied to the Catholic Church, but the idea of the church in the mind of Christ and the apostles is set up upon this word Catholic, meaning universal. Kusa ang akong tubag mao nga supak bako sa gisulti supare nga kanang buong nga Grego nga Katolika wala ingalan sa iglesia, pero ang ideya o kahimtang sa iglesia Katolika kay mukailap man sa tanang kanasuran. Ang ako pangutana. Pangutana na ako. Ang ipangutana ba nako question box o kining pananampalataya at katwiran? Ang pare Ang ako pangutana nimo diya sa pananampalataya at katwiran. Supa ka ba sa giingon sa pare nga ang pangalang Katolika wala gigamit ni Kristo o sa mga apostol? Supa ka dili? ang akong tubag ayaw ko pabutis. Ayaw ko pabutis tubag. Ang akong tubag Wala sa kumagpo. isip ngalan wa diha, pero sa kahimtang sa iglesia naa sa Biblia. Naa sa Biblia. Ako nang gibasa kanina sa Roma 16:16 o 23 nga kanang mong iglesia ingalan og Iglesia Universal. What is universal? Meaning Catholic. What is Catholic? For all nations. Kusa ang akong tubag reconciliation ug tukma sa gustong ipasabot sa pare dili sumala si mo gusto mo ni tubag sa mga tao. Ang imong giingon nga ang kahimtang naa sa Biblia. Ang ako bang ipangutana kanimo kahimtang o pangalan sa iglesia? Sa pangalan ako nang ipahayag nga the name Catholic in the Bible is not applied to the Catholic Church, but the idea of the church is Catholic according to the mind of Christ and the apostles. So di mo do klaro ang tubag. Okay. Sa gigamit nimo ang 28:20 nga mukaylap ang tinuod nga iglesia. Di ba giingon diha sa 28:20 nga itudlo sa mga tao ang pagtulon-an ni Kristo para siya ubanan? Tinuod o dili tinuod? Ang gitudlo gawas nga siya magauban sa gitudlo pan magauban siya sa nagtudlo. Kani nga si Jesus, ako magauban kaninyo, kaninyo plural. Referido sa iglesia. Okay. Dili sa pagtununan lang. Sunod pangutana. Pag ang itudlo ba pagtulon-an sa yawa ubanan gihapon ni Kristo? Ang pagtulunan ng isgutan nimong pagtulunan sa yawa, wala itudlo sa Iglesia Katolika. Sanglit! Tubag, 1 minute pa na. O pa mo Sanglit! Ang 1 Timoteo 4:1-3, referido na sa agnosticos na sa Hina 146 sa World History by Arthur O'Brien. Dili na referido sa Iglesia Katolika. Okay, last Okay. last question, last answer.
Meron pa? Tapos na? Okay, salamat sa... Daghang salamat, Mausab, Bro Sok Fernandez, Bro Ramil Parba, sa maong kasadya nga nadulot ato mga katawhan karong hapuna. Dako kayo kung kaymuot, nga ang tanan walay kasubo, puro magmalipayon og ang mga ngisi, kutob sa mga dalunggan. Nalipay ba kamo? Naimuot ba kamo? Karon atong tagaan sa katungod si Brother Ramil Parba nga iyahan na pod nga pamatudan sa Iglesia ni Cristo nga ang Iglesia ni Cristo mao'y matuod nga Iglesia nga gitukod ni Cristo sumala sa Biblia apan sa pagkakaroon ato usang ibutang ang ribatal. So 25 minutes. first negative presentation 25 minutes og humani ni lain na sad nga 10 minutos nga pangutana og tubag. Pagsugod og sulti ni Brother Ramil Parba atong sugdan ang ato ang oras. Salamat, Brother Sok, o sa tanang mga namati karon sa mga igsoon namo sa iglesia o sa mga higala namong Katoliko. Nadungog ninyo ang tubag. Ang isang ipangutana si Brother Sok, diha ba sa Mateo 16:18, o sa may nakasulat diha, sumala sa inyong libro. Ang palusot, ang Katolika, mao kuno ang kahintang pinaiya. Ano man naman akong gipangutana? Ang akong gipangutana, kung ano sa'y pangalan. Kung gipangutana, kung sa iba imong pangalan, amigo. Ayaw, ingna nga, tambo ko, taas ko. Oh, dili man naman akong pangutana. Ang akong pangutana, sumala sa inyong libro. Pero, akong tinaawon sa Biblia, o mismo sa ilang mga referensya, sa mga libro nila. Kaya, gingon dire, The Catechism of Modern Man, page 88. Ang sabi dire, so likewise, the new Israel, which, while living in this present age, goes in search of a future and abiding city. Hebrews 13:4 is called the Church of Christ. Matthew 16:18. Tinaw kayo ang nasulat sa libro nila. Karon, nigamit siya ang mga sitas para proibahan ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. O tinuod, tinatanaw na to. Naaba sa Mateo 16:18 nga ang gitukod ni Kristo, Iglesia Katolika Apostolika Romana, ato lang sundan ning iyang mga sitas. Og ako nagaingon usab kanimo nga ikaw mao si Pedro, og sa ibabaw ni ining bato pagatukuron ko ang akong iglesia, ug ang mga ganghaan sa Hades dili makadaog kaniya. Doon na pa mo'y nadungog mga higala nga Iglesia Katolika Apostolika Romana. Naa ba? Wala. Klaro. Sa termino pa ni Brother Sok, tataw kaayo. Walay mabasa sa Mateo 16:18. Migamit po siya og diya pa sa Roma 16:23 og 16. Tanaw na to. Unsa may nabutang dire? Mateo o Roma 16:23. Namumusta ka ninyo si Gayo nga akong tagbalay ug ang tibuok nga iglesia. Namumusta ka ninyo si Erasto. May pa si Erasto kay mabasa. Oh, pero Katoliko wala. Di ba? Oh. Di pa. Namumusta ka ninyo si Gayo. May pas Gayo nabasa. Di ba? Pero Katoliko wala. O unsa may gingon sa Biblia? Unsa pangalan? 16. Pangumustaha ang usab-usa kaninyo nga may balaang paghalok. Nangumusta kaninyo ang tanang mga iglesia ni Kristo. Ano na nasa Biblia? Ya, kanang gingon niya Iglesia Katolika. Tanaw na to sa gisulti sa pare. Kinsa pa unang migamit anang pulong terminong Katolika. Kinigon sila natagad ninyo mga higala dili ini personal ha. Makakita lang sita sa Biblia, idugtong-dugtungon. Ano ba? Dugtong-dugtungon kabasa og kaylap, mo na Katoliko. Kabasa ang Iglesia sa Mateo, Iglesia Katolika.
Kabasag Roma, laing sitas, Romana. Oh. Pasag Apostolika, Apostolika. Kunya kay maura ba na yung letra sa Biblia? Namay nga ang Pentecoste sa Biblia, ano man yung gibutang? Kisa may ka-invento na, kasi ulang bigamit. Niyan ang pangalang Iglesia, terminong Katoliko. Alya, pananampalataya at katwiran. Sulat ni Monsignor Abriol, pahina 41. Alya, saan nanggaling ang katagang Katoliko? Ang unang gumamit ng katagang ito ay si San Ignacio na obispo ng Antioquia AD 107. Kisa man day unang migamit anang pulong Katolika si Noy Ignacio. Oh, di na ko ganito ng San. Oh, si Manoy Ignacio. Obispo ni sa Antioquia sa Syria. Kung sa tuiga AD 107. Natapos ang pagsulat sa Biblia sa Bagong Tugon. Year 100. Oh, almost 100. Year 100. 7 years after, diana, si Ignacio, gigamit ka ng pangalang Katolika. Wala na sa Biblia. Ipugos yun nila na, gi-invento, pero gika na sa Katoliko na, kataholos dito na sa sulat sa mga apostol. O, sa gisulti sa pari. Diya. Ang wikang Katolika, libro ito, ng pari, ay salitang Griego. Ang ibig sabihin ay pandaigdig o pangkalahatan. Bagamat hindi ginamit ng Panginoon ni Kristo at ng mga apostoles ang katagang ito. Oh. Dito sa libro Roman Catholic, maliit lang. Yan. Giingon dire, pag iyaman galing ng gisgutan, giingon dire, it was first used, Catholic, diretso na lang ako, it was first used by St. Ignatius, Bishop of Antioch in Syria, who was martyred at about AD 110. It was to stress the unity of the universal church that St. Ignatius invented the name. Gi-invento. Inimbento lang. Apostle Creed. Saka yung tingin-bigis. Invento dahil, ha? Tingin-bigis eh. Yan eh. Taas kayo ng pangalan. Iglesia Katolika. Invento lang na ni Ignacio. Wala sa Biblia. Yan ka ng terminong apostolika. Diyan man nagidugang. Tanaw niyo ha, mura nigya simbol nga kawan, bisikleta. Dili ko na personal ha. Di mo ko ba ang invento og sakyanan ka jeep. Bisikleta na ko hibawan. O diyan. Ginoon dire, pahina sa 62. Diin naman po gidusok, gisulod kanang terminong apostoliko. Libro ni sa Simbahang Katolika. Ginoon dire, ang Credong Nicea, Nicene Creed. Yan ay 325 AD sa konsilyo sa Nicea. Yung Nicea, yan ang Iznik, Turkey. Karon, ang salitang apostoliko ay idinagdag sa pagsasalarawan sa simbahan. Diin gidugan ng terminong apostoliko. 325 lang na konsilyo sa Nicea. So, Katolika, almost year 110. 325, Apostolika. Yan ka ng Romana. Pabalik na sa libro. Sa gayon naman dire, Roman Catholic, Reverend Edward Taylor. Nakibaw na si Brother Sokele. The Council of Trento. Kung tanaw ninyo sa ilang mga konsilyo, 1545 AD yun. AD ha? 1545, 16th century. Ano sa ba nakaabot dire si Magellan? 1521. Sabi ninyo sa gidugang, the Council of Trent made Roman part of the official title of the church. Ano sa aman po nang intra ng pangalang Romana? 1545 sa konsilyo sa Trento. So layo ang diferensya. 110, 325, tapos 15,
1545. Nakasulod na ang Katolisismo diri. That was 1521. Sa pamamagitan ni Magellan, nakasulod na ang iglesia. Pero that time, wala pa dahil ng pangalan Romana. Wala pa. Kaya nasayod ta sa kasaysayan, ang Roman Empire, mga tayo makagagahon niya itong panahon na. Sakop niya halos tibuok yuta sa Europa. Usa sa mga nasakop niya na ang Espanya. Ang Espanya, mo ay nakaabot dire. Apostles Creed. Ang Espanya, mo ay nagsakop dire. 1565, sa third expedition by Legazpi, ang sentro, diha sa Cebu City. Silingan rin nato dire. Mabitaw itong na ay kanusan lang agilinog. Itong Santo Niño, Basilica ni Santo Niño, pareho ding taga Cebu, si Brother Sok. Silingan diya he was a former mayor of Talisay, which is why birthplace. Silingan kasi kanang Santo Niño diha ang giingon nila pinakauna kasi bagay 1565. Kanya, ngan sa may among ganong gisgutan mananamo. 1565, wala pang opisyal na pangalan sa Iglesia Katolika. Unsa proiba? Basahon ako. Kining libro, Apostles Creed. Giingon diri. In 1870, 19th century na, at the Vatican Council, the name Roman Catholic Church was proposed, but it was rejected. The bishops assembled unanimously decided upon this official name, the Holy Catholic Apostolic Roman Church. 1870 lang ng tibuok pangalan ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Maunay hinungdan, wala sa Biblia. Nakasuod na ang Katolisismo diri, wala pa opisyal nga pangalan ang Iglesia Katolika. Yung unang bahid pa, the name Roman Catholic was proposed but it was rejected. Gi-reject pa di ay. Mao na po na nga gibuhat nila ang mga obispo sa Konsilyo sa Vatikano. Dito tibuok kanang pangalan Iglesia Katolika Apostolika Romana. Wala na sa Biblia. Mga higala, dili sama sa gingon ni Brother Sok, dili man ni Arimi dire para makatakip personal. Ang ato dire pangalan sa katarungan, sa pagtulunaan sa Dios sa Biblia. Kung inyong basahon, bisan usa kasita sa Biblia, wala kamoy mabasa pangalan Iglesia Katolika Apostolika Romana. Wala ka sa Biblia. And sad to say, the whole name, Roman Catholic Apostolic Roman Church, the name of Christ is forgotten. Wala ang pangalan sa atong Ginoong Hesukristo. Maluwas ba? Pagka sa likway nato ang pangalan sa Ginoong Hesukristo, in-out. Iyang giuyunan nga Iglesia ni Cristo, Church of Christ. Mao'y gisulti sa pare. Nasayod sila sa Roma 16:16, Iglesia ni Cristo. Pero giwagtang ang pangalan Cristo. Kung si kadautan, pag mawala ang pangalan sa Ginoong Hesukristo, 4:10, Santo 11 sa buhat, gingon, hibaluin ninyong tanan ug sa tibuok nga katawhan sa Israel nga tungod sa ngalan ni Hesukristo nga Nazaretnon nga inyong gilansang sa krus. Dayon ko na sa 12. Ako na lang diretso. Og diha sa lain, walay kaluwasan gikan kang bisan kinsa, kay walay lain nga ngalan sa ilalom sa langit nga nahatag sa taliwala sa mga tao nga diha kaniya mga luwas kita. How can we attain salvation of the day of judgment if we remain in the Catholic Apostolic Roman Church? The name of Christ is denied and forgotten. Usa man na sa Biblia, gibasa ko na, Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo. Gilisdan, Katolika, Apostolika, Romana.
Gitibo, 1870, wala ka na sa Biblia. Gitangtang ang pangalan ni Kristo. Unsay kadautan ni ana, mga mahal namong mga higala. Matod pa, ang pangalan ni Kristo lamang ang gihatag sa Dios para sa kaluwasan sa mga tao di ining kalibutan. Mga higala namong mga Katoliko, dili kami ang kontra ninyo. Dili sad mo namo kontra. Kining panagbangi sa kamatuoran o sa kabakakan. Kinahanglan niyo mahibaw-an kini. Supay sa Biblia. Wala ka mo'y mabasang Iglesia Katolika, Apostolika, Romana sa Biblia. Di gamit silang daghang kayo sitas. Balikan na ito. 28:20. Naaba niya? Ang giingon nga, Iglesia Katolika sa 28:20. Aniya, magtudlo kanila nga managbantay sila sa tanang mga butang nga gisugo ko kaninyo. O ganiya karon, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. O diha mga higala, doon na pa mo'y nadungog nga Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Naama wala? Wala. Wala mo'y mabasa na. Wala mo'y mabasa. O nya, giingon madabad ubanan. Ubanan lagi. Pero ang giingon, ang kondisyon, magtudlo kanila nga managbantay sila sa tanang mga butang nga gisugo ko kaninyo. Kano sa ubanan? Ano sa ubanan? Pagka bantayan o tumanon ang gisugo sa atong Ginoong Hesukristo. Kunya, gilisdan magpangalan ang Kristo. Gilisdan magpangalan Katoliko. Gibutang pangalan Apostolika, 325. Gidugangan ang pangalan Trento. Gitibuo, Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Mao din ay nagbantay. Mao din ay nagbantay. Mao ba din nagtuman sa atong Ginoong Hesukristo? Timan-an na to, mga mahal namong mga higala, pagaubanan, subay sa pagtudlo ni Kristo. Ang tinuod nga Iglesia, kung magatuman sa sugo sa atong Ginoong Hesukristo. Ariyan na to pa. Efeso 4:4, itong gigamit niyang sitas. Tanaw na ito, naaba diri Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Tamangin ko ninyo ang pagpamati. Pamati po ko sa akong basahon. Bantayin ninyo kung naaba diri Iglesia Katolika. Efeso 4:4. May usa ka lawas o usa ka espiritu. Ingon man usab nga gipanawag kamo sa usa ka paglaom sa pagtawag kaninyo. Mamutana ko ninyo, naaba diri na dawog ninyo nga Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Naaba? Wala. Wala. Basahon man na ninyong tibuok Biblia. Pero ako lang buhatag lang ko padaplin gamay ha, kay ako lahin akong ato ba ko gibate sa mga depensor Katoliko sa Leyte, Palumpon. Pero before ana, doon na pa ko yung nakakontra si Mr. Talibong. Gigamit ng Mateo 16:18. Mateo 16:18. Gibutang dito nga, I will build my Holy Catholic, Apostolic, Roman Church. Objection, Mr. Moderator. Romel, I just explain my objection. Ang debate nga gisgutan ni Brad Romel, ang iyangat pang si Brad Wendell Talibong. So it was already passed. And this is the debate or discussion between Brad Romel and Brad Sok. So I appeal to the moderator that you must delete it out. He can continue his proposition while the time is called. Thank you very much. Did you stop? Did you stop the time? Ato alang ipahinuldo nga kung ang magpupulong wala pa mahuman sa iyang pagsulti atong kulato. Hatag sa ato. Salamat. Excuse me, with your respect to the moderator and Brad Romel, it is stipulated in our rule na kung nung naireklamo ang usa ka maglalandugi, mo address nga na kanimo. That's correct. So if you decide that he will continue, I yield too. But I really object kay ang debate yung isgot is already passed. Kanya ang iangkat ba to si Brad Wendell Talibong. Ang karon Brad Sok ang iangkat ba. So I really appeal to you that he must delete it out and he can continue his proposition using his 25 minutes. That's all. Eksakto ka na, Brother Sok, para ito na lamang yatag sa katawan na ilang pangunahuna.
kung sila ba mutuo kabahin silang gisulti niya itong agig or kaning sa karon. Timer, ipadayon. Mga una, wag mo ko yung personal attack. Wala yung personal attack. Pero kanagong saman, pag matandong, labi kayong sakit. Matod pa sa mga Bisaya, labi na og kabahong na. Kunting sakita. Pero, discuss, so okay lang. Pero ako isulti ninyo, tanawan na lang yun sa YouTube. Nakita na ninyo yung panlimbong ni Mr. Talimbong. Ayun, ayun ta. Ako na lang ni, ako pagbigyan si Brother Sok, tungkol kay ako raman ng silingan sa former mayor. Okay, salamat. Okay, Efeso 4:4, walay mabasa. Iglesia Katolika Apostolika Romana. O, di ata sa unang Korinto 14:33. Ano yung atong mabasa? O ano na? Usanas prueba na Iglesia Katolika Apostolika Romana gitukod sa atong Ginoong Jesucristo. O, di tanaw na to. Na may mabasa din Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kay ang Diyos, dili Diyos sa kasabot, kundili sa pakigdait, ingon sa tanan ng mga iglesia sa mga balaan. O nabamoy na dumog na Iglesia Katolika Apostolika Romana. Nabamoy na dumog. Wala. Makabasa lang o balaan. Mauna ko na, ilan ako na ng relihiyon. Kaya mabasa man ang Diyos, balaan. Ano ba man yung gibutak ang pangalan sa Diyos, sa pangalan sa inyong iglesia? Mabasa man si Kristo, balaan, banal. Ganong inyong manggitangtang ang pangalan ni Kristo sa iglesyang inyong gipasakupan na balaan man to. Oh. Dili na kaya sila, mauna yung giingon niya, gichap-chap ba niya, gi-assemble, mauna yung sistema, paagig, pamatuon nila sa iglesia nila. Oh, di apa? Unang Pedro 1:16 na may gisgutan din Iglesia Katolika Apostolika Romana. Masahon to ha? Kay nahasulat na. Mahimong balaan kamo kay balaan ako. Kunya asa man diyan, abamoy na dungog nga Iglesia Katolika Apostolika Romana na ba? Wala. Gikuha lang ning balaan. Oh, balaan. Nya kanang terminong nahasulat. Ganuwa man lang yung gi-introduce nga sa inyong relihiyon. Mamili raman mong letra. Mamili letra niya ikarga sa pangalan sa iglesyang gitukod ni Kristo. Samtang nasa Biblia, nanay pangalan. O matod pa mismo sa pare, Church of Christ, Iglesia ni Kristo. O di apa. Ato pagbasahon. Ilang gibasihan. Diya sa unang Timoteo 3:17 na aba diya Iglesia Katolika Apostolika Romana. Apat kung ako malangan og dugay aron masayran mo kung unsa ang pagawi sa mga tao sa balay sa Dios nga mao ang iglesia sa Dios nga buhi, haligi ug patukuranan sa kamatuoran. O naa ba dire Iglesia Katolika Apostolika Romana? Naa ba? Oh. Thank you very much. Salamat. Ito, naman ang laing nakisin kami ito. Atong tagaan o pagsabot si Bro Sok Fernandez, kaya din ngayon magod sa atong rules of debate sa numero 10 nagasaad kung doon ay reklamo ang maglalantugi at itumong sa moderator aron ang moderator may mahusay mo na nga siya nitindog ni Barog o nidayag din ako. Apan din hapon sa numero 11 sa rules of debate nagasaad po na dili musalga ang maglalantugi samtang nagsulti pa ang laing maglalantugi. So, sigurado ta nga ang duha ka panig dili nato siya mausab. Walang tumaklaro pero karon ato nang giklaro. Karon atong tagaan na pod og katungod ang ato ang bisita Brother Sok Fernandez para siya na pod ang muhatag sa mga pangutana o si Brad Ramil Parba mao ang muhatag sa mga pagtubag. Lain nga 10 minutos. Mga tigbantay sa atong orasan, paghandam kamo dinha nga sa pagpangutana usa ka minuto o ang tubag usa ka minuto. Daghang salamat.
Unang pangutana, Igsoong Ramel, kung pinanggang silingan. Salamat po, pinanggang silingan. Ano ko ibasahon, Undong Ramel? Kini ko sa Amo, Cebu. Kanang undong, batanon gina. Ya, ang nagsulti, kuwang gina. Anang admission ng may being elder. Dili sa Pasugo, mula sa July-August 1982, page 15. Akong basahon, Ramel, una po kumutana. A true preacher, therefore, should recognize no other basis and authority except the Bible. He must speak only of that which the Bible speaks and keep silent whenever the Bible is silent. Akong nabati sa imong maudanon nga pamahayag. Sugod na. Ay mo, ganina rin isulti. Ganina, wa mag-object ninyo sa pagpangutana. Karo mo object mo, dili ipa-intra itong unang isulti. Iuban to. Naklaro dong. May kaso basta kinagawa yung object kayo. Dalawa, ha? Atong taga-penunggo, ang oras, tagabantay sa oras na pagsugod og sulti, andar dayon ang oras, tayong pag-igog, usa ka minuto, undang dayon. Oh. Para nga ang pagpangutana nga kundiin nakasaad dinhi sa number 7, ang pangutana dili mulapaw sa usa ka minuto. Ang pagtubag dili mulapaw sa usa ka minuto. So ang ato ang mga tagabantay sa oras, kalimti lang mo sa atong 10 minutes. Kay kanang 10 minutes dili na siya diretso kundi tagsa ka minuto ang ato itagana sa pagpangutana o sa pagtubag. Kung maabot na sa usa ka minuto ang pagpangutana o ang pagtubag, ibagting na kay mo na ang sinyal nga 1 minute. Pagsugod ng pangutana, mao pa ang pag-inyong oras nga usa ka minuto. Klaro ba sa ato ang tagabantay sa oras? Ang akong pangutan na Brother Mel, ibasin ako nining Pasugo sa July-August 1982, page 15. Nga nangingon nga ang mga ministro, meaning referido ni mga ministro sa Iglesia ni Cristo, he must speak only of that which the Bible speaks and keep silent whenever the Bible is silent. Sa Guas, Pasugo, mingon ka mo nga yadtong 1914 dinis Pilipinas, milutaw ang Iglesia ni Cristo. Sandali ha. Kasi, Buyon sa imong gipahayag ganina nga nitalikod ug kining pagdalikod mo ang Iglesia Katolika. sandali. Ang kining pag Kanito ang sulti ba? Moderator, ang unang tema namo, pamatud-an niya ang Iglesia Katolika, mao tinuod nga Iglesia. Ang ikaduhang tema, ako'y magpamatuod, Iglesia ni Cristo. Wala pa man mihan ang Iglesia ni Cristo nga tema. Di pa man bidiri sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, nga mo ari naman siya diri sa pagbago. Pangutana mo dito sa akong gisulti. Ang mga pangutana ni Bro Sob Fernandez, insakto ka na siya. Apan unya na po na. Sa ikaduhang tema. Sa ikaduhang tema. Ako lang kay Ma'am No, sa ato ang tagabantay sa oras, no? Tanawan niyo ang 1 minute. Pag 1 minute, bagting dayon para makibalo sila nga kumana ang oras, no? Hasta po ang sa pagtubag. Okay? So, niapa kita karon sa unang tema. Pamatud-an sa Catholic Faith Defenders nga ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana mao ang matuod nga iglesia nga gitukod ni Kristo sumala sa Biblia o Ebanghelyo. Mao kini karon ang mga pangutanang ipadayag ni Bro Sob Fernandez kag Bro Romil Parva kakundiin iya na pod natubagon ang mao mga pangutana. Naglaro. mahimo nga akong ipadayag ang akong clarification of that answer to objection of my friend Dong Ramel. Iyang diskutan ka ganina nga ang Iglesia Katolika mo ning iglesia nga mitalikod gikan sa kamatuoran kaya nanudlog ka sa ipanan. Sa to pa sumpay niya na ang maong iglesia nga mitalikod
kinahanglan nga doon ay ipabarok o kanang ipabarok o niya nasa ikanong tema. Nga kung puta na Brother Ramil, in addition to that, ano sa amang tuiga ano nag-iisog kinong? Mr. Moderator, pwede mo sagbat? Mukha rin naman po siya sa tema, sa ikaduhang tema. Ang among gisgutan, ang unang tema pa, Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Mr. Moderator, I believe, personally, katong akong gipahayag, din siya kapakutana. So, mao nang bidyang siya sa lain ang akong clarification, he admittedly nga the True Church of Christ nitalikod o mauning Iglesia Katolika, mauning nitidlog. Ito ba sa ko? Yung isikutan kanina nga ang simbahan nga tinuod nitalikod, mauning Iglesia Katolika kaya lagi nakatudlo o daghang kasaypanan. So, sumpay nga kumpunta na diya nung Romel. Nga, ano sa aman, nga kining Iglesia nga gitukod ni Kristo mitalikod. Unya, ang kuha na, ang Iglesia Katolika, mo naman yung mitalikod. Matod ko ni mo ning mitalikod. Mo ning nakatudlo o kasaypanan. So, ang ako pumunta na, Mr. Busi. Ako kayo magipangutana? With his permission. Ang ako pumunta na, Brother Romel, mao nga, Mr. Moderator, ikaw na may mga ka-deklara o out of order. Nasiya sa order. Ato ang hanguon, ato ang panig sa Catholic Faith Defenders nga ang maong pangutana atong inoted isuwat na to para nga unya na sa panahon nga mao na kang pangutana pagkakaroon atong usang taga-katungod si Bro Fernandez nga mangutana sa mga pangutana nga angay pangutana sa mga pahayag ni Bro Ramil Parba. Clarification po, pwede po. Ako Mausa sa kanit, Brother Sokaran, dito sa moderator. Wala naman ko isulti nga may tungkol sa pagtalikod. Nabitidlo mo, ako may gisgutan na. Ang ako ng gisgutan, pangalan sa Iglesia Katolika. Nga naman, dito man siya nag-gisgot. Dito man siya nag-subay sa mga pangalang Katoliko. Pati akong gitubag. Pero wala akong gisgutan na pagtalikod. Karon kung gusto na, wala magiging gisgutan ako ng Timoteo 4:1-3. Kaya gisgutan sa Gnostics. Ari diri pangutana sa akong gisulti. Una ka nang para sa ipaglutaw sa iglesia sa second na tema na to. Brother Sok Fernandez. Alright, I will ask this one. Dili na ko enforce the issue. Kaya, akong pinangga, basig, magbagulbol niya kanto sa Cebu. Si Radsok di mapabintahan dito. Ang unang pangutang na Brother Ramil, ngayon ba ka sa Efeso 4:4 kasi San Pablo naghisgot o usara kalawas kung iglesia. Uyon ka o supak? Dili ko supak ana, pero dili na mao ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Kaya wala man sa Biblia. Sunod nga pangutana, uyon ba ka nga sa 1 Corinto 14:33 naghisgot si San Pablo nga Diyos sa kalinaw o diha sa iglesia sa mga balaan. Uyon ka nga na sa Biblia o Nasulat sa Biblia, akong gibasa, pero dili ko yun nga mauna ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Kay ang Katolika, invento naman ang Ignacio. laing pangutana. Diya sa pagbasa nako sa 1 Pedro 1:16. Kaningon si Jesus, maingon nga ko balaan o santos. Kamusta mahimo mga santos sa balaan? Uyon kaniya na ang nasulat na sa Biblia o Nakasulat na sa Biblia, dili ko supak ana. Ang akong gisupak kanang pangalang Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Kaya wala na sa Biblia. Basta ako nasulat sa Biblia, tama version, awa dyan ko isupak ana. Mao bitang gisupak ko nga pangalang Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Kaya wala mag-resitas ana, bisan usa ka putol sa Biblia. sunod ka pangutana. Brother Dong Ramil. Tingnan, tarawa. Di ako, di nakuhok doon ako sa minuto. Pero imo, di hurot ganyan. Okay lang. Okay. Bisa ko po na sa brahan, basta managin ka na ako, okay ako. Sunod ka pangutana. Wagi ko musagbat. Wagi ko musagbat. Bawal ba na ruling na to? 1 minute ang tubag niya. Musagbat man na yung lain pangutana. Pero although kay mayor ka na mo, ay ako na lang naman. Okay. Sige, kabigyan.
Itong kanta si Pwede na. May mayor din ako. Sige po. Ayun, boss. Sige, okay na. Bradshaw. No. Lingaw-lingaw. Sunod nga pangutana, nagbasa ko sa Kasoko. Lingaw-lingaw. Ipatay na. 1 Corinto 14:33 na tubag na niya. Sunod nga pangutana, nagbasa ko sa Isaias 56 City o San Marcos 11:17. Kasi Kristo nag-isgot sa balay nga pagkaganlan o alang sa tanang kanasuran. Uyon ka nga nasuwat na sa Biblia o Uyon kayo ko nga ang iglesia para sa tanang kanasuran. Pero di ko uyon nga Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Pero ano sa Biblia? sunod nga pangutana, Brother Mil, kaya sa buhat na 23:11, mayon San Pablo, ang Ginoo nakigsulti ka nako, mayon nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem, muadto ka sa Roma. O sa Roma 1:8, ang inyong pagtuo nga taga Roma, kamong taga Roma tinawag sa pagkasantos. Wala, tinawag sa pagkabalaan. Ang inyong pagtuo ipakailap sa tanang kanasuran. Uyon ka nga nasuwat na sa Biblia. Letra por letra, uyon kayo ko. Nga nahala sa Biblia. Pero dili ko uyon nga Iglesia Katolika, Apostolika, Romana kay wala gyud bisan ko sa kaputol sa Biblia nga nagsulti niya na. Sunod nga, Ay sa. Kondo ka. Kaya gagawa na. 1 minute na, you have to open sis na. Okay lang. Diba? Kaya gawa na. Ang imong gisgutan, Roma. Ang naa sa Roma, 16:16, pangumustahay ka mo, pinaagi sa balaang paghalo, namumusta ka ninyo ang tanang mga iglesia ni Kristo. Dili Iglesia Katolika, Apostolika Romana. ako na. Sunod nga pangutana, Brother Mil, kaya sa Roma 16:23. Diingon San Pablo sa pinulungan Latin maning Biblia. Gaius Hospicius Meos salutat vos. Et universa ecclesia. Salutat vos. Uyon ka nga nasuwat na sa Biblia. Uyon ko, nga nasulat na sa Biblia. Pero wala gingon niya, Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Tungod kay, ang pangalang Katolika, invento ni Ignacio, more or less 110 AD. Ang pangalan ng Apostolika, dito sa giendorso sa konsilyo sa Nicea, sa Eastern Turkey, 325. Ang terminong Romana, giduso sa panahon sa konsilyo sa Vaticano, that was 1545. O ang tibuok na pangalan, Iglesia Katolika Apostolika Romana, niadtong 1870 lamang maunang wala sa Biblia. Muna akong isupak. Ay. Sunod nga pangutana, Brother Mil, sumasa kong ibasa, Malinaw. sumala sa Biblia ang referensya. Sa Grolier Encyclopedia Volume 5, page 106. Catholic Church, the term generally applied to the Catholic Church, a divine society founded by Christ, endowed by the outpouring of the Holy Spirit on the day of Pentecost. Kining nasuwat sa Grolier Encyclopedia, imo ba ning dawaton nga tinuod o supako nimo kumubakak? Abi mo, Brother So, kanang mga sulat, daghan, pwedeng supak ninyo, pwede pong buuyon sa inyo. Gikuha niyo na, kayo buuyon sa inyo. Pero, supako na ko na, kay dili na uyon sa Biblia. Walay mabasang Iglesia Katolika, Apostolika Romana sa Biblia. Ang naa sa tema, pamatud-an nimo sa Biblia. Walay mabasa Iglesia Katolika, Apostolika Romana sa Biblia. Walay mabasa. Sabi ko, bisang pagbasahon ninyo ang tanang encyclopedia sa tibuok kalibutan, bisang pagtanang letra, musulti nga ang Iglesia Katolika gitukod ni Kristo, kung dili na mao'y gitudlo sa Biblia, dili na dawato na mo, kay ang magtudlo sa kamatuoran, mao ang balaang kasulatan. Wala sa Biblia ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana.
Sunod nga pangutana, Brad Ramil. Okay. Sa World Almanac and Book of Acts, 1986, page 342, that the Catholic Church, the founder of the Catholic Church is Jesus Christ. Sa Encyclopedia International Volume 15, page 520, there are two equally valid definitions of the Catholic Church comparable with the twofold nature of Christ, the founder. O yun baka kanang maong pamakaya na suwat sa mga encyclopedia. Ahimong naana sa encyclopedia pero wala na sa Biblia. Ang tema, pamatud-an nimo sa Biblia. Wala sa Biblia ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Daghang salamat sa ato ang magkukulang karong hapon. O ang unang yugtot nining atong panagtapok dinhin humana. Una kita mo padayon sa ikaduha nga yugto nga mao ang panahon na usab ang tema pamatud-an sa Iglesia ni Cristo nga ang Iglesia ni Cristo may matuod nga Iglesia nga gituko ni Cristo sumala sa Biblia o diferensya pagkahuman sa 10 minutos na sa English pa bathroom break kung dili man kitong gusto mangihi kitong gusto mo na kita 10 minutos timer 10 minutes break. Wala pa niya po na. Honorable Councilor Tony Remolla. O sa akong pinanggang kaatbang sa diskusyon si Brad Ramil Parpa, kaya makauban si Minister Jude Instalasyon o si Minister Telayas. Kung makauban. O sa akong makauban sa hapit sa tuo o sa mga igsoon na to ng mga Katoliko o mga suod na to ng mga higala mga Iglesia ni Cristo sa magkausap may hapon. Ngadto sa pagpamatuod sa kasuguan o sa pagpamatuod kung sila dili magasulti ning butanga way kabuntagon alang kanila na sa Isaiah 8:20. Ako lang pinamdom ni Brother Nel nga ang tema na akong gibarugan sumala sa Biblia o referensya kay murag emphasize niya nga sumala sa Biblia pero without really excluding the fact stipulated in the topic nga pamatud-an sa CFD ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana mao matuod nga iglesia nga gitukod ni Kristo sumala sa Biblia o referensya. Ako lang may pinumdum kay medyo warag na pamukat ni Brother Mel nga pamatud-an ako sumala sa Biblia pero pamatud-an sa sumala sa referensya. Akong di pahinumdum na doon ay panultihon nag-ingon one line of the scripture does not comprise all but one line should be understood not in a constricted manner referring to the prior and also the subsequent passages. Akong gipangutana nga itong pinanggagigala nga sa akong pagpamatuod sa iglesia nga gitukod ni Kristo na siya'y nagtukod ang San Mateo 16:18 gusto na kong ipamatuon nga si Kristo mo'y nagtukod sa iglesia siya mo'y tagiya yan ang bahina wa nganli o iglesia ni Kristo wa sa nganli iglesia Katolika kanang Mateo 16:18 kunya sa diha ka nangutan ako niya nga kining gibasa nako usa na ba sa Biblia Efeso 4:4 siya mingon nga naana sa Biblia lamang wa diha di makita ng Iglesia Katolika. Akong gipahayag kaniya ang pagka-apostolika o Katolika nga akong gipahayag ang kabubuton sa Ginoo sa San Mateo 28:19 nga iyang maing balita ay sangyaw sa tibok kalibutan. Nga iyang iglesia ipakailap sa tanang kanasuran. Yan teksto nga kong gigamit mao ang Mateo 28:19 o sa tagna Isaiah 56:7 na ang Diyos nag-ingon nga iyang balay sa bagong tugon na balay iglesia nga kini pagagandlan og balay sa pag-ampog alang sa tanang kanasuran. So,
Catholic for all nations. Mabasa ba ni Biblia, uyon ba kanina Brother Ramil? Uyon. Pero di ko uyon ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Mugna lang na ni San Ignacio sa Antioquia sa tuwing 107 o 110. Ginbinto sa maong pare. Unya, ipagtanan ako siya sa Efeso 2:20. Kaya ipatukod ka mo ibabaw sa patukurana, batos pamagang si Kristo o sa mga apostolis, mga patukurana. O yun baka nga na sa Biblia, o uban pang supporting verses, o yun, pero dili na po ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Romana, o yun baka sa buhat 23:11, abing o San Pablo, ang Ginoong Hesus suman sa pagkabanhaw nagpakita kanako. Magpamatuod ka kanako sa Jerusalem o ato sa Roma. O San Pablo mingon, kamong taga Roma, tinangga sa Diyos, tinawag sa pagkasantos, ang iyong pagtuo imantala sa tibok kalibutan. O yun baka Brother Ramil nga na sa Biblia, o yun, lamang wad ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Mga kong magkumigsoon, matod pa, analogically speaking, ingos Brother Ramil pa rin nag-chap-chap pa, lain-laing pisas motor, yung simbolo na sa mga ngayon na eskina, mudaga na na, mga Iglesia Katolika, chap-chap ya simbol. Well, I would not really put any contrary analogy, but I would like to remind us nga doon ay tulog kabuta, huwag yung kakitang ilipante. Paghikap niya sa sungo, ningo siya, uy, sungo man nining ilipante. Amo sa nihikap sa haligi. Ang haligi naman tiil ba si ilipante? Si haligi man ang ilipante. Amo sa nakahikap sa ikog, ningo ng sa kabuta, uy, pisi man nining ilipante. Are they really true or are they really right? The answer is right, but only partially right. Muna na sa akong pagpahayag nga sumala sa Biblia, nga ang Iglesia usara, kay waman magtukod si Kristo mga Iglesia sa Mateo 16:18 sa usara. Kunya, ang mong Iglesia sumala sa design sa Ginoo para sa tanang kanasuran, for all nations, for all times. Kaya sa Isaiah 51:6, ang kaluwasan alang man sa tanang kapanahonan. Kusa ang Iglesia nga itukod sa Ginoo malungtaron o dili malumpag gikan sa anyo 30:33. O nga kini pakailap sa tanang kanasuran. Kay niyo siya Ego sum vobiscum in omnibus libus osque ad secula seculorum. I will abide with you, gigamit, plural second person, all days, even until the end of time. Ako mag-auban kaninyo sa iglesia na, nagitukod ni Kristo, kada adlaw. So it follows the doctrines. Kaya kung sa may gahom sa doktrina, huwag depositoryo kung magwali anak. So, sibahan gitukod sa Ginoo Katolika. O yung Apostolika, didagdag malani sa konsilyo sa Nicea, ang pulong Apostolika sa anyo 325 sa Council of Nicea. Kaya kidugang lang Romana sa 1545 Council of Trent, sa Apostles' Creed 191 by Clement H. Crook. Nausa na nga nagtigom ang mga obispong Katoliko o padayag ang duha ka ngalan ang usa gisalikway, pero ang awahi usa Katolika Apostolika Romana maong gila o gidawat nga opisyal nga ngalan sa iglesia. Mahini kong magkumigsuon sa akong pagkutanan ni Brother Ramil, pagkausa nabas Biblia na, pagkasanta nabas Biblia na, pagka-apostolika na abas Biblia ng pulunga na, pagka-katolika kung makailapon na abas Biblia na, pagka-makailapon Romana na abas Biblia na. So kung kanang mga pagtubag ni Brother Ramil during my questions are already revealing to us nga kanang usa Santa Katolika Apostolika Romana na as Biblia. Pero nakuhay magod 1870, the First Council of Vatican. Ang atong nasod
Nanganlan ni siya, ngalan nga Las Islas Filipinas or Philippine Islands. Philippines. Yan tong 1521 or later than that. Pero buot pasabot nga suwa panganli, wala diha nga atong nasod. Diha na. Pero nawahi ang paghatag ungan. Pero dili sabton tungod kay nawahi ang paghatag ungan, nawagtan ang iyang pagkatinuod nga nasod. Ang Iglesia Katolika diha na gitupod ni Kristo. Og sumala siya gipahayag sa San Marcos 11:17 ang akong balay. 1 Timoteo 3:15 ang balay Iglesia sa Dios. Paganganlan alang sa tanang kanasuran. Now, the big question here is deleting the holy name of salvation, the name of Jesus. Wala na ngalan gihatag ubos sa langit aron ta maluwas. Ngalan ni Kristo. Nganong ikuha man nagilis lang man Katolika? Ang tubaga na kung kana gikuha tinuray nga gilangkat og wa diha. Kung kana giilisan o kanang gibutang diha nga ngalan wa diha sa Biblia, that is very irregular or abnormal or somewhat violation to the rule that the Bible is one of our rules of faith. Pero na usa Santa Katolika Apostolika og sa Abril 3 pahina on Abril Guwa sa Pasugo, Abril 1981, page 3, brother. That Romans 16:16 refers to the first Church of Christ. What was the first Church of Christ? Ang basahon ni Philjon Fuentes, one of the known writers of the Iglesia ni Cristo. Diyon siya, I have nothing against the truth that the Catholic Church is the church whose origin can be traced back to the time of the apostles. Isulti na ni Philjon Fuentes, dili ko masupa kanang pag-angkon sa Iglesia Katolika lamang ng iyang kasinugdan mabalik nimo panahon sa mga apostoles. Then what is the church that started during the time of Christ? Mao ang Iglesia nga ginganlan o naghangan sa 1 Corinto 14:33 ginganlan og Iglesia sa mga balaan. Sa Roma 14:16 ang Iglesia ginganlan og Iglesia sa mga hintil. Sa 1 Timoteo 3:15 ang Iglesia gitawag og Iglesia sa Dios. Ang mga tao nga sakop niini ginganlan sa og mga Iglesia ni Kristo pero referido sa Roma 16:23 Iglesia Universal. In literal, Ecclesia the Church. Universal meaning universal. This is a new strong expanded dictionary. Gipadayag ang pulong Katolikos o gihatag sa kahulugan. Katolikos meaning universal. So katong pag-ingon ni Apostol Pablo, katauhan sa Diyos nga ginganlan og Universal Ecclesia meaning Universal Church, Catholic Church. Then this is a point of meditation to each and every one of us. Ang Jeremias 44:28. Sa Jeremias 44:28 mingon ang Diyos, kung duha magtandi ang pulong sa Diyos ug ang pulong sa tao, palabihon na ito pagpili ang pulong sa Diyos. I would like to reiterate, alikon ako, nga kanang usa, Santa, Katolika, Apostolika Romana, admitted, no less than my good friend, my silingan, Minister Ramel Parba, a very highly educated man, graduate on education at the prestigious University in Cebu. I-admitin niya, usa, Santa, Katolika, Apostolika Romana, nanas Biblia. Then, akong gipahayag o gipangutana niya, nga, Brother Mil, naaman sa Grolier's Encyclopedia Volume 5, page 106. The Catholic Church is the divine society founded by Christ, endowed by the Holy Spirit on the day of Pentecost. Naaman,
Sa World Almanac, the Book of Facts, edition 1986, page 342, Catholic Church, the founder is Christ. Naman sa Encyclopedia International, volume 15, page 520, ang Iglesia Katolika tinukod ni Kristo. Ngayon ba kanini? Bradshaw, bisag hutton pa rin mong tanang encyclopedia sa tibong kalibutan, basta mo supak sa Biblia, di ko mo dawat na. That statement is correct, but based upon the premise. Tungod sa gibasihan ako, nga kanang akong pagsutig usa, Santa Katolika Apostolika Romana, i-admit niya nga naa sa Biblia. Kung sa kaalam 8.8, ang kaalam nasayod sa kabililhon sa kasaysayan, sa pagtulunan sa kasaysayan. May balutas ng agi, may balutas sa mga abot. Kaalam 8.8. So, history, encyclopedia, they have the autobiographies, meaning the unquestionable, very credible sources. O sa mga ligong makong maigsoon, dining kapunod, akong napabaro. Nakadtungo sara ka iglesia nga gitukod ni Kristo anyo 33, dili bangunon pag-usap, dili tukuron pag-usap. Because of the fact of the Bible, we are students of the Bible. We are submitting ourselves to the highest authority of God, His Word. Nasa Sirach 34:8. The words from the mouth of God is truth, are truth. The highest truth. Ang mga pulong sa Diyos, mawataas ka kamaturan. I am not talking and proving nonsense on this afternoon, brothers and sisters. I am not pouring my passion about this, but I just reveal to you the credible references which Brother Mel graduated in many sciences of our education using references. But I do not blame him if he would say, even all encyclopedias in the world, Bradshaw, if that is contrary to the Bible, I will disagree with that. Which that point is right. But in piecing the premise, I pick to disagree. Because I am not telling something imaginary in my mind, my friends. I always quote the Bible. I will always prove it from the Scripture. Kaya kung dili si Kristo ang nagtukod sa Iglesia Katolika, kung dili si Kristo ang nagtukod sa Iglesia Katolika, kinsa mang tawhan ang nagtukod, di niya matukod, kung nusa niya matukod, kung nusa ang libruhan mabasa, official and standard reference. There must be someone responsible for that. Kung mingon ta, nga kadtugong Iglesia ang gitukod ni Kristo, nihunong man to, nawagtang man to. Pero, may nagugma kong mga igsoon, niya sa usas sa mga pasugo, September-October 1991, page 24. Ang Iglesia na hindi pananaigan kahit ng kapangyarihan ng kamatayan ay ang Iglesia ni Kristo. Meaning this is affirmation that the true Church of Christ, even the powers of hell, the powers of death, or the threatenings of persecution and sins cannot prevail in this church. This is what the pasugo says. It is not mine, my dear brothers. Busa ka itong Iglesia ang gitukod ni Kristo, wa mabungkag, wa mahanap. Kung doon ay gingon ng mga pagtulunan nga gitudlo sa Iglesia Katolika nga nihunong ang iyang pagkatinuon nga Iglesia tungod sa kasaypanan, I have already answered. Ang 1 Timoteo 4, 1 nga to sa 3, mabot ang mga pagtulunan sa Yawa, magpugong pagpangasawa, magpugong pagkaukarne. Apan si Kristo nagtudlo nga kung doon ay dili mga asawa tungod sa gingharian sa Diyos, padawata sa akong itudlo. San Mateo 19, versikulo 12. San Pablo mingon, buot ako nga kamo may sama kanako, kamo mga dili minyo, magpabilin kabong dili minyo, sama kanako. Ang pagminyo maayo, pero magpabilin kan dili magminyo tungod sa gingharian sa Diyos, labi pa kining maayo. The church made it as a role. The church made it as a law. Pero din sa pasugo ay tay referensya nag-ingon, any human role, when it does not contradict to the Bible, we should accept that. Naas pasugo. Busa, kanang dili pagpangasawa.
gihimong balaod sa iglesia, pero mahimo nga sa kapare kung mabot ang panahon nga gusto siya magminyo, he can gain the dispensation from the Pope and he can marry. Kaya dili mo na balaod nga gisangkaps na po kasugo, it is only a disciplinary law of the church. Si San Pablo dili minyo, si Kristo dili minyo. Kung doon ay gisgutan ng asawa ni Kristo, mao ang iglesia. Efesos 5:32. Kung muingon kita nga, the church of Christ in the first century was dead. Could we find in the scripture that Christ becomes a widower because his spouse, the church, died? We cannot find that. Dili kita makabasa sa Biblia igsoon nga si Kristo ang ulo o ang iglesia mong iyang silbi asawa spouse nga namatay ang mga iglesia o si Kristo na himong biyudo. You cannot find that in the Bible. You cannot find that in the Bible. So, very candid, Jeremias 44:28. Nga ang pangatarungan o pahayag sa mga tao o ang katarungan o pahayag sa Diyos, palabiha ang pagtawag sa pahayag sa Diyos. Daniel 2:44, ang gingharian sa Diyos nga tukuron sa yuta, dili malumpa. Mulunta kang sa kanturan. Ang kagahuman niya dili itugyan sa lain nga tao. That was Prophet Daniel who spoke with us in our times, not by himself, but really guided by the Holy Spirit. Si Gamaliel nasa Buhat City, 38-39. Gilutos katong katawhan sa Diyos sa early Christianity. Kasi kung ni Gamaliel, pasag din yung mga tawanan. Kaya kung niya rin is tao, mawagtang rin. Pero kung niya ni sa Diyos, magpadayon kini. O kamu nga naglutos nini, hikaplagan ra na nagkikaway sa Diyos. Kasi kung ni Virgin Fuentes, sayang sinulat sa pasugo, I have no question against the Catholic apologists. They claim that only the Catholic Church, which can trace back its origin to the times of the apostles. He was very sincere. He was very abiding with the Word of God. Ang Iglesia Katolika lamang, matod pa niya, maong Iglesia karon nga makadanit sa iyang sinugdan gikan sa mga apostles. And what is the church that started during the apostle? That was the church founded by Christ, and that was the Catholic Church. Where can you find the word Catholic in the Bible? Ako nang ipahayag kanina, kadaghana. In fact, with your respect sa atong mga pinangga ng mga kaigsunan, which I did not pose any objection to this, that the Iglesia ni Cristo nowadays are already existing in all parts of the world. Now, what is my point there, my brothers and sisters? Even the Iglesia ni Cristo that really sprouted in 1914 admitted that being Catholic is also the characteristic of this church, because it is now worldwide according to them, according to Pasugo. Now, if that is valid to the Iglesia ni Cristo as being worldwide, would it be fallacious to the Catholic Church? Mga higugma kong maigsoon, sa akong gingon kaganina, I would repeat, I will not dare to pick up any word that besmears the Iglesia ni Cristo. I will not gather any word from dictionary that will offend my good brother Ramel. He's like my younger brother. I know his truth as being a neighbor in my barangay. Mauna nga, manindot ang atong diskusyon without insulting, without stooping down to personalities. We just discuss issues. Leave it or take it, my dear brothers and sisters. I am only the vehicle of truth. I am only presenting the true Church of Christ that started and without end until the end of the world. Thanks salamat. Mayroong hapon sa Salamat, Brother Sof Fernandez. So karon mausab ang lain nga 10 minutos nga pangutana o pagtubag. Ato ipahimangno nga pagsugod o tingog sa mangutana, mao kana ang pagsugod sa iyang usa ka minuto o maabot ako sa kaminuto ibagting nato. Nga kung diin ang pagtubag magsugod pod sa pagtingog niya paingon sa iyang usa ka minuto. Mga tagabantay sa atong orasan,
Kalihog lang. Okay na. Brother So, matindi mo, sumala sa Mateo 16:18, si Kristo ang nagtukod sa iglesia. Ako sa mga pangutanan, supa ka ba sa giingon sa inyong katisismo na sa Mateo 16:18, kitawag kinig Church of Christ? Supa ka ba? Ang tubag, ang tinuod ng katumanan ni Ana, kadtong naa sa Roma 16:23, Ecclesia Universa. Kanang Mateo 16:18, gitugan lang sa Ginoo kanato, siya'y nagtukod, ug ang iyang gitukod dili madaog sa gahom simperno, ug usa mapadayono na o kanang iglesia mao na ang matuod nga iglesia nga Universa, Ecclesia, Catholic Church from start, but in Mateo 16:18, wa na magtugan diha nga nagtugan nga si Kristo mo nagtukod sa iglesia. Ang atong pangutana, supak o miuyon ka? Sige, ingon sa inyong katisismo na Church of Christ ang gisgutan diha, supa ka ba? Mao na ako'y pangutana. Ang akong tubag, Brother Mil, klaro. Nga kanang maong iglesia nga gitukod ni Kristo, referido na sa Roma 16:23, Ecclesia Universa. Dili ang iglesia nga pag-ulang natukod. Kadtong panahon na, mao itong matuod nga iglesia nga gitukod ni Kristo nga mukaylap sa imong kanusuran ngayon lang Universa Katolika. Universa Ecclesia. Sunod pangutana. Sa Roma 16:16 o 23, usbon ko, naa ba diha ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana? Naa ba wala? Kadaghanan na ko na ito mga Brother Mil. Tubago na ito isa. Kanang Roma 16:16, gituganan taon sa ng iglesia sa Roma 16:23. Mao na ang Universa Ecclesia, mao nang Iglesia Katolika, kika sa sugo. Mao nang gimabasa sa guwa sa pasugo, Abril 1981, page 3. Romans 16:16 refers to the first church of Christ. And we, the Iglesia ni Cristo nowadays, have no relation to the church. Busa, unsa ng iglesia ang ipasabot sa Roma 16:16, kadtong iglesia ang gitukod ni Kristo, nga wa mahanaw kay gibanan niya kada adlaw, ug kana way lain mong Iglesia Katolika, dili ang iglesia ang bagong natukod. Kung mao, sa 16:23 sa Roma, nasulat diha ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Tama ba ko? Ecclesia Universa, nasulat diha. Universal Church. Sumala sa kung Katolikos sa Griego, meaning Strong's Expanded Dictionary, Katolikos means universal. So kanang Ecclesia Universa, in other word, Ecclesia Katolika. So, Ecclesia Universa, according to New Strong Dictionary, the word Catholicos in Greek meaning universal. So, pwede na? Pwede na? So, sa Roma 16:23, Katolikos ang nasulat diha sa Greek. Mama? Ang akong gitubag sa Latin, Universa Ecclesia. Ang sa Greek ato pa nabasahon, pero sa Latin para kayo, Universa Ecclesia. So, ang Katolikos ba, terminong Latin o terminong Grego? Ang pong Katolikos, Grego, pong Universal Latin. So, sa Roma 16:23 sa Greek, ang nakasulat, Katolikos. Ang tubag, ang akong gipahayag kanimo, mao ang ato masama. Mas may man nga dili. Ang akong tuyo og tumong mas may gyud atong hilngon. May gyud atong hilngon mga. Tumaga sa ako pagutana. Tubagon to kay guman akong basa. Teka, you don't have the right to read. Your obligation now is to answer my question. There beyond. Mr. Moderator, kindly, the question is addressed to me. O dili makabuot ang akong pinanggang kaatbang nga magbuot sa akong tubag. Ningon kung tubag ko niya na, basahon sa ako. Dili kay siya pa'y mangutana, siya pa'y magbuot sa tubag, mura nag-eleksyon nga gihikay na daan. Mr. Moderator, wala ko magbuot sa iyang tubag. Ang akong gisupa kanang iyang pagbasa. Kay he had the 25 minutes, wala niya basahan sa Griego.
ang atong ikaupat nga pamalaod meaning ato ang debate karong hapon nagaingon. Number 4. Mahiling sa kaatbang ang matag referensya nga gamiton. So kung kinsa man sa atong duha ka buok nga magpupulong karong hapon adunay gustong tanawon sa ipakita o isulting referensya, Sige. sumala karon tanawon ni Bro Ramil Parba ang kabahin sa Griko na asay gamiton nga Greek Sige, okay na. Pupunta na ko. pangutana. Ano yun? Timer. Brother So, you mentioned a while ago, Romans 16:23, Kataholos or Katolikos. So, sa Grego, ang nakabutang Katolikos. Sa Roma, 16:23. Am I right? Your question is addressed to me. I have the right to answer that through reading this. Ang gibutang diri holes, meaning all. Unya sa kining Latin Universia Ecclesia o holes, the whole. Kung saan akong tubag, sa Grigo, wa mo ko magbasa Grigo. Basa ko magsulti Grigo. Karon ra, ngayon kong ipungutana na atong gihiling ang Biblia. Kay gibasa sa atong moderator nga mahiling man nato. Ang atong reference ang atong gamiton mahiling man nato. Ang iyang gigamit mao ang pulong Grigo. Ang akong gigamit ang Universia Ecclesia Latin. So akong gipangita diri sa Grigo, mo ning mabasa. Ay pagbasa, Brother So. Oh, Di naman ako ang imong obligation mo. ang the whole word Ay, pagbasa. Catholicos, what dia pero nang holes, which means Universia Ecclesia. Lain pangutana, brother. Okay. Oh, lain pangutana. Miingon ka ang gigamit nimo Latin, dili Grego. Paggamit nimo, wa ka ba mo gamit sa diksyonaryo nga miingon kang Katolikos ganina? Gigamit nimo wala? Igamit ako sumala sa meaning. Okay. Ang atong gipangutana mo ang word nga universal. Unya akong gida ang kanampong universal sa Griego Katolikos. Pero diha sa depende magud sa paggamit sa sentence. Diha sa 16:23 ang holis or all mauna ang gihubad sa kining Latin Universia Ecclesia. Nasad sa Roma 1:8 Vistra Fides Annunciator Universo Mundo. Nagya pong universal. Nagya pong sa 16:23 sa Roma nagya pong ang Ecclesia Universal. So particularly picking one word kung saan ang kulunga kanang universal. Kung basahon nimo sa Griego, usas mga meaning siya sumala nining dictionary Katolikos. Pero diya sa Roma 16, Roma 23, wa gamit ang pong Katolikos, holes, meaning that is whole. Oh. Pero ang hubad nga kung ibasa from Latin word. Sunod pangutana. So naa sa Roma 16:23 sa Greek ang holis. Pero walay kata holis. Am I right? Yung terminong kata holis. Na ba? Wala. Sa akong gisulti nimo kanina, ang akong gipahayag Latin. Busa kun nimo kung pangutan-on na ng mong Griego, wa na diha pero nang holes. Okay. Nang holes. So aminado ka, wa yun. Diya sa Roma 16:23. Sa Roma 16:23 Sa Greek, wala yun, sa wala. Latin Universia Ecclesia, Universal Church. Wala lagi ang kata holis. Ang holes gihubad sa the whole sentence as Universia So, Ecclesia. ako pangutana. Last 2 minutes. Ang termino bang Catholic o Kataholis, does it derive from the term Catholic o Universal? Sa Greek, ang Katolikos ba, termino Grego o dili? Subay sa inyong libro. Subay sa definition nga gihatag sa Strong's Dictionary, ang ang universal, ang iyang equivalent word of Greek, Katolikos. Pero not necessarily nga kanunay gamiton ang Katolikos, dahil pang gamiton usay nga Kataholos o Catholic, uban pa nga mga words nga derived from Kataholos. Eto, pangutana. So kala sa imong libro, kailang siguro ka anin. Ang pangalan sa writer, Socrates Fernandez. Ano yung pangutana? Hatod nimo, ang Katolika, gikan sa pulong Kataholos. Tinuod o dili tinuod? Last question, last Ang answer. kung Kataholos, gikan sa Griego, mahimong Kataholos, Catholics, mao na derivation of the word Catholic.
Asa man mabasa sa Biblia? Sa dictionary mo. Asa mabasa sa Biblia? Biblia, kung pangutana. Sa Biblia, Oh. kategorika. Salamat o tagaan na to ang atong duha ka mga ug masipag pakpak. May problema. Karon moadto na kita sa ikaduha nga yugto nga kung diin ang tema pamatud-an sa Iglesia ni Cristo nga ang Iglesia ni Cristo mao'y matuod nga iglesia nga gitukod ni Cristo sumala sa Biblia o referensya. Ato ang karuhon lang, no? At ato ang pamalaod number 10 kung dunay reklamo ang maglalantugi adto itumong sa moderator aron ang moderator mao'y mahusay. Kini inyong ubos nga higala kauban igsuon Antonio Tonorel Fremonio. Nagaingon po dinhi nga dili musalga ang maglalantugi samtang nagsulti pa ang laing maglalantugi. Apan ato ning karuhon nga pwede siya nga moingon nga excuse me Mr. Moderator, nawala na, nisimang na, nitiwalis na sa tema, kana pwede o atong tagaan o pagtagan. So karon atong dawaton sa masibang pakpak, ang ato ang umulong.